How do we find the prime factors of a given number? So example, find the prime factors of 420, 1,235, and 3,200. Okay, so to get the prime factors, all we have to do is use the factor 3. So factor 3, so isulat natin, prime factors of 420. So sulat mo na yung given na number, 420. So tapos, isip tayo ng dalawang number na kapag minultiply, ang magiging sagot ay 420. Okay, so ayusin lang natin. Medyo kumapal. So 420, dahil ang last digit natin ay 0, try na agad natin yung 10. 10 times, so ito yung natira, 42. So 10 times 42, that is 420. So next, factor natin yung 10, tsaka itong 42. Factors ng 10, dalawa lang yan, no? So prime factors niya ay 5 times 2. Okay, so stop na tayo dito. Ang 5 tsaka ay 2 ay prime number na. And then we have 42. Ang factors ng 42 ay 7 times 6. Stop na tayo sa 7 dahil prime na ito. So tapos itong 6 may factors pang 6. So that is 3 times 2. So stop na tayo dito. Ang 3 at 2 ay prime numbers na. So ngayon isulat na natin. So yung prime factors niya, karaniwan pag ganito sinusulat, magsisimula sa pinakamaliit na number. So that is 2. Pero dalawa yung 2. Dahil dalawa yung 2, isulat natin yan as 2 squared. And then times, the next number is 3. So we have times 3, times 5, and then times 7. So ito na yung prime factors of 420. So we have 2 squared times 3 times 5 times 7. Okay, so next number. Find the prime factors of 1,235. Okay, so 1,235. So ang pinakamadali nang itatry natin dito dahil ang last digit ay 5, so itry na natin sa 5. Pero medyo mahirap i-mental, no? So mag-long division tayo. So 1,235, i-divide natin sa 5. So we have 12 divided by 5, we have 2. 2 times 5 is 10, subtract, so we have 2. Bring down the next number, 3. 23 divided by 5, we have 4. 4 times 5, so that is equal to 20. Subtract, we have 3. Bring down 5, okay, eksakto na. 35 divided by 5 is 7. 7 times 5 is 35. Therefore, so we have 5 times 247. So ngayon, ano yung next number? So i-factor natin itong 247. Etong 5, okay na ito, prime number na yan. So pwede na natin isulat dito yan. 5 times, so ano kaya ang factors ng 247? Hindi pwede ang 2, ang 3 hindi pwede, kasi pag inad natin yung digits, 2 plus 4 plus 7, so that is equal to 13. So hindi siya pwede sa 3, hindi pwede sa 4, lalo na sa 5, 6 hindi pwede, 7 hindi rin pwede, kasi ang divisibility rule ng 7, dodoblihin natin itong last digit, that is 14. 14 siya, tapos isasubtract natin yung 14 sa natirang number, 24. Kailangan ang difference nito ay divisible by 7. So magiging sagot 10, so hindi pwede ang 7. So hindi rin pwede ang 8, ang 9 hindi rin dahil 13 ang sum, ang 10 hindi, ang 11 hindi, ang 12 hindi. Itatry natin ngayon yung 13. So pwede kaya ang 13, so i-divide natin. 247 divided by 13, so we have 1. 1 times 13, so we have 13. I-subtract natin. 24 minus 13, so we have 11. And then we have 7. 117 divided by 13, that is equal to 9. 9 times 3, we have 27. Carry 2. 9 times 1 is 9. Plus 2, we have 11. Okay, eksakto. Therefore, 247 is 13 times 19. Ang 13 ay prime number, and then ang 19 ay prime number na rin. So therefore, ang factors na ng 1,235, ang prime factors ay 5 times 13 times 19. So kailangan kabisado natin ang divisibility rule kapag kukuha tayo ng prime factors. So ngayon, i-try nyo naman itong number 3. We have 3,200. Ano ang prime factors of 3,200? Comment nyo ang inyong sagot.